Sinabi na ni Vice President Sara sa ambush interview sa kanyang partner na tatakbo ang kanyang kapatid, dalawang kapatid, at ang kanyang tatay na si dating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, sa pagkasenador. Si Sebastian Baste, na kasulukuyan na alkalde, mayor yes. ng Davao, at si Pulong, na kasulukuyang congressman ng Davao din, at ang kanyang ama na dating Pangulo ng ating bansa. Yes, Lahat sila raring na tumakbo Si PRD, senator. Yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator. Si Sebastian Duterte. So tatlo ang Duterte next year for senator? Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa'yo, VP? Or sa mama mo? Confirmed yan. VP, ano? Wala silang kasawaan. Oo. And wait, there's more. Ano? There's more. Ano yung more? Tatakbong Pangulo, ang tatakbong Pangulo daw sa 2028, tama ba si Mayor Baste? Anak ko, partner, ano nangyari? Monte ko na matapon yung tubig, partner. Totoo? Baka may nakaalala lang. Oo nga. Sabi nila ka na, pag daw kumakating ilong mo, hinahalikan daw ako. Hinahalikan daw yung picture ko. Ganun ba? Dahil lagi na kumakati yan. Talaga? Confirmed yan. Sara Duterte adds that Mayor Sebastian Duterte is also eyeing the presidential bid in the 2028 elections. This statement comes after Vice President's resignation as Chief of the Department of Education. Buti na lang. Mainit pa naman to. Monte ko naman nabuga sa'yo. Naku, delikado, partner. Talaga? Tuloy. Puputi wala sa oras yung mukha ako. Talaga, partner? Pangulo? Pangulo. Si Mayor Baste? And wait! Ano pa? There's more! Ano yung more? At si Vice President Sara Duterte ay bababa siya at maglilingkod na lang daw siya sa kanyang mga kababayan sa Davao. Ibig sabihin, hindi na siya tatakbo sa mataas na posisyon at magiging mayor siya uli. Naku, ang init. Hindi kaya sira. Ray! Ang aircon natin hindi sira. Naiinitan siya. Naku, pinapawisan na. Ay, hindi. Okay daw. Okay na, kaya na. Kaya na. Nahiwas-wasan na. Okay na. Oo, talagang sineryo. Kasi naman daw, seryoso naman daw si VP Sara, kaya sineryoso din ni Kuya Ray. Confirmed, sabi, di ba? Seryoso ba talaga? Yun ang... Meron ako nakita ng word na confirmed. Ano? Narinig ko yung balita kanina. Nung binasa ko actually sa news sa network news natin, partner. Ang unang partner, seryoso kaya? Natawa ka ba? Hindi naman. Di seryoso? Hindi naman. Pero syempre, knowing, di ba? Yung mga knowing Duterte. The Dutertes. Lalo na. Si di ba? Former president. Yes, maraming drama. So, sa tingin mo, ano? Seryoso o... Kasi, siyempre, nagiging na partner parang teleserye. Di ba? Parang sinusubaybayan na. Ano ang susunod? Okay. After siya nag-resign sa gabinete, so inaabangan yung proclamation. Kasi yun ang kulang, di ba? Ni hindi nga binanggit ni dating secretary at Vice President Sara Duterte kung ano ang dahilan sa likod ng kanyang pag-alis sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. So, sabi nga ng mga political expert, ang kulang lang doon yung kanyang admission, yung kanyang proclamation, yung kanyang pag-aamin na dahil ako, hindi partner. Bukod. Hindi, partner, pati ako napapano sa... Gala ko yun sasabihin mo.
Yung ano to, yung siya ay magiging sa oposisyon na at meron na siyang mga alam mo yun, may konting teaser, sabi pa nga nila. No. Oo. So, isa yan sa mga inaabangan ng tao. So, yung teaser na yun, eto na, partner. 3 agad, di ba? Oo. Ang tatakbo. Oo. Okay, tanong natin. Sige. Diba? Kung tatakbo sila, saan sila tatakbo? Anong partido? PDP? May partido sila, partner. PDP nga. Tatay yung PDP, di ba? Yung ano yun, hugpong ng... Hindi naman yata national yun. Hindi ba yung national party? Local lang ba yun? Mukhang local lang yun. Oo. Di ba? So, sa katandaan natin, partner, mayroong partido si Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte. PDP. PDP laban. Di ba ang balita, di ba, yung PDP nga, medyo magulo yan. Noon, naging 2 ata yan eh. Kasi nag-decision so far ang COMELEC. Oo. Na yung partido nila Pangulong Duterte. Ang mas legit. Oo. Kaysa dun kay Senator Coco. Oo, kasi syempre at that time naman, Pangulong Duterte is Pangulong Duterte. So, syempre, papanigan yon. And partner, ang balita, di ba, aalis daw. Si Senator Bato, saka Senator Bongo. Pero sabi naman ni Senator Bato sa PDP, di naman daw siya alis, wala naman daw siyang pupuntahan. Aalis sa kanila. Sa partido, kasi tatakbo sila, di ba? The election sila eh. Next year, midterm. So sabi niya, sabi ni Senator Bato, wala naman siyang pupuntahan. Oo. In the first place, may tatanggap pang iba. Oo. Talagang dun lang siya kay Pangulong Duterte, di ba? Ngayon, partner, ang tanong natin mga kayubi, lumalabas din sa balita na ito si Senator Tolentino aalis sa PDP. Balita yun. Umuugong. Aalis sa PDP. Oo. Baka, alam mo naman to which is, yun yung partido ni Pangulong Duterte. Pangulong Duterte. So, aalis ba siya? Kasi, saan siya pupunta? Ano ba siya? Tawag dito? Nagpe-play safe na rin ba ulit si Senator Tolentino? Oo. Kung feeling niya, hindi na ganun kalakas ang PDP. Dahil mga kayubi mukhang lumalabas na marami nang umaalis sa PDP. So ngayon, kung tatakbo itong 3 under PDP, dahil wala na ba silang choice? Dahil wala nang sumasama? Hindi, partner. Ano? Drama. Hindi. Ano? Naghahanap sila ng oxygen. Dahil? What's new dito sa atin? Diba? Kung saan sila makakaluwag-luwag ng konti. Diba? Ay, kung saan ang may, sabi nga nila, may machinery. Saan may, ganun talaga. Sa PDP nga. Well, aalis sila sa PDP kasi hindi na siya yung administrasyon ngayon. Hindi. Yung 3 Duterte, saan sila pupunta? Hindi. Well, kahit sabihin mo, partner, umaalis yung iba, pero kung ang sabi mo nga, ang partido ng ama ay ang PDP, sigurado doon sila pupunta. Di ba? So, kung pupunta sila doon, ang tanong natin, totoo ba natatakbo? O drama ulit kamukha nung ginawa ni dating Pangulong Duterte na hindi tatakbo, nagpakalbo pa si VP Sara. And also the agony of waiting for those who believe in me na hindi ako tatakbo ng presidente. Wala akong ambisyon maging presidente. At in 2016, may usapan kami ni Inday pero hindi pa buo, Inday Sara, na I will ask her to run for the mayorship. In 2016, I will retire from public life for good. Yan ang usapan namin sa pamilya namin. So I'm sorry to all of you who I said believed in me all along, who spent money and toiled tirelessly. Yung pala, plano. No. So yun ang sinasabi ko nga sa iyo, partner. Seryoso ba? Seryoso yung mga sinasabi kanina ni Vice President Sara
na tatagbo yung kanyang dalawang kapatid, pati yung kanyang tatay, sa next year na to, partner, 2025 midterm election. Tandaan mo, partner. VP Sara din. Si VP Sara din ang nagsalita noong January 22 lang, 2024. Natatandaan mo ba to? Sabi niya, Mayor Baste and Congressman Pulong will not run in the next elections. 2025 yan. So, I am here today to campaign with you because I will run in the next elections. Remember that? Saan niya sinabi? Vice President Sara Duterte says she will run for office again in the next elections. Duterte makes the pronouncement during a flag-raising ceremony in Barangay Bago Galera, Davao City on Monday. In a speech, the Vice President says her siblings, Mayor Sebastian Duterte and Davao City Representative Paulo Duterte, will not run for office again. She then expresses her intention to run in the next elections. She did not specify what position she will be running for. The upcoming national and local elections are scheduled for May 2025. However, Duterte's tenure as Vice President extends until 2028. The Office of the Vice President has yet to provide clarification on Duterte's announcement, but says her visit in Barangay Bago Galera was spontaneous. Sinabi niya to, kaya nga nagkagulo yung mga tao na, parang, tatakbo ba kayo, Mayor? Iiwan niyo ba yung pagka-VP? Pero, nakahang yun. Pero, hindi niya binanggit kung ano? Posisyon na hindi tatakbuhin yung kanyang mga kapatid. Sinabi niya. Sa national position? Will not run in the next elections. Okay. So hindi sila tatakbo. Ibig sabihin, hindi sila tatakbo in any position. That's January 22, Question mark pa rin yun, 24. partner. Ang problema nga sa ibang mga Duterte, paiba-iba sila. Tatakbo, hindi tatakbo. Iba tatakbo, VP, President, Congressman, Senador, Mayor. So paiba-iba. So, parang sa akin, kung talagang ang interest nyo is to serve the people, wag nyo namang lukuhin. Parang yung mga political strategies nyo, parang nakakaloko ng taong bayan. Kung tatakbo, di tatakbo. Kung gusto nyo pang ilihim na tatakbo kayo, wag mo na kayo magsalita. Kasi nangyayari ngayon, baka nililigaw nila yung tao para yung focus hindi kay VP Sara dahil nga maraming bumabatikos kay VP Sara. Diba? Yun talaga yung tendency eh. Pag ikaw ang tatakbong pagkapangulo, partner, lahat ng mali mo, yun ang ibibigyan ng focus. Pwedeng paninira, pwedeng totoo. Diba? So, hindi ka makakaiwas sa ganyan. So, ang ngayon, pinapalutang niya na hindi siya tatakbong presidente at tatakbo siyang mayor, what's the point? Diba? Samantalang ikaw, ang nandun sa survey, hindi naman si Baste. Papabayaan mo ba na yung mataas mong survey kahit papano, although bumabaksak ng konti, pero it's part eh. Di mo naman masasabi na lahat ng sinasurvey nila hindi pabor sa'yo. Baka na-tsempohan lang. Pero ibibigay mo ba yung slot mo na ikaw yung tumataas ng survey, tapos bibigay mo sa kapatid mo na ni hindi man lang kinikilala sa national ano? Diba? Pang local lang. Saka, ano muna ang karapatan ni Mayor Baste? To run as president. Kaya nga, partner, sasabak muna sa pagkasenador. Yung tatlo. Oo. Isa pa. Sasabak muna sa pagkasenador at kung nakita nila, partner, na tumataas sa survey. Medyo sumisipa at kinagat, partner, ng mga botante. Baka, hindi natin masabi. Talagang tatlo sila? Anong bago? Anong masama? Well, anyway, kaya hindi pumapasa-pasa yung anti-dynasty. Anong masama pala kung tatagbo silang tatlo? Ay, walang masama, partner. Kapal lang ng mukha. Diba? Wala namang masama. Partner, hindi na yan bago sa atin. Nakapalan ng mukha, no? Yun nga, may binabanggit kanina si Tal Attack. Sabi dito, asan na yung message ni Tal Attack? Tungkol sa anti-dynasty. Sige. Okay. Attack, go! Dito sa ating bansa, partner, ito, Sir Rod, kung may dapat amendment
revision sa Constitution, top priority sana ang anti-dynasty. 90% ng Congress natin now in dynasty. I agree. No. Huwag ka nang lumayo parte sa Senado. Sino ba mag-ina? Kapatid. No. Tapos dadagdagan nyo pa na mga magkakapatid, mag-aama. Ano mangyayari? Binoboto ng mga tao, partner. Kaya nga hindi pumapasa yung any bill patungkol sa anti-dynasty kasi nakikinabang itong mga makakapal na mukha ng mga politiko na to. Nananalo eh. Sinusuportahan ng mga botante. May pera eh. So, may pera. Kaya sabi ko, watch nyo, kung sakasakali, tatagbo yung tatlo. Hindi na to bago sa ating, ating bansa. Pero partner. From party list to senator to lahat, partner. Pero masasabi ko ba na kung tatakbo kayo, sinungaling sila? Sino? Silang tatlo. Bakit? Ano ba sabi ni dating Pangulong Duterte? January 23, 2024. Ano sabi niya? I'm tired. Really tired. I'm already done. Sa mga kababayan ko, sundin ko ang gusto ninyo. And today, I announce my retirement from politics. Sa awa ng Diyos, hindi ako nakatikim ng talo. Since 1988. So ito, this would be my panahon na. Alam mo, ang Diyos talaga marunong. Nilagay ako dito sa presidency. Maano pa ako? But of late, suddenly mga last year, naglabasa na yung mumotor ako, simplang, magsabi ka how many times, dozen times. Pero mga yung balik dito sa clavicle noon, medyo na opera, hindi masyado, pero ngayon lumalabas na. Tamang-tama talaga kasi kung another 6 years, even 3 years, hindi ko na kaya. So, tamang-tama lang talaga ako pang-retire. Tired na nga eh. Tired na nga. Kasi susubo nyo pa. Nakapagpahinga na nga, partner. Pag ganon, nako, partner. Nakapag-energize na. So, baka ready na rin uli sumabag, partner. At maglingkod uli sa taong bayan. Sa tingin ninyo? Kasi pag nanalo pareho, kung mananalo pareho, si Senator Bongo, si dating Pangulong Duterte, ay okay, may taga-alalay si dating Pangulong Duterte. Di ba, tumutungkod-tungkod na yan. Kung nandun naman si Senator Bongo, di happy-happy, may alalay. Di ba? So, yon, iboboto nyo ba lahat? Again, sabi ko nga, partner, at the end of the day, ang mga botante pa rin yan ang magdidesisyon. Sabihin natin, may mga gano'n. Kasi, okay, sabi mo nga, partner, di ba? Nung kailan ba yun yung tumakbo siyang presidente? Sino? Si dating Pangulo. 2016. 2016. Laban bawi. Oo. Di ba? Laban bawi. Pero pinag-usapan. Laban bawi. Ano ba, partner? Nakatulong. Oo. I mean, binase ba ng tao doon sa kanyang laban bawi na desisyon? Hindi. Binoto pa rin siya at nanalo pa rin. Pero at that time, mga kayubi sa Rod, hindi pa masyadong expose ang mga Duterte. So ngayon sa mga naglalabasan, ito mga kayubi ito na may balita, hindi naman to gawa-gawa lang. Nakita ng ibang tao, ano bang klaseng leader dating Pangulong Duterte. Siyempre, nandiyan na rin yung issue, partner, papasok. Yung di umanong paggawa ng intriga kay Senator Leila de Lima. Diba? Nandiyan na rin yung issue na di umanong secret deal with China.
Oo. Nandyan na rin yung di umanong paglaganap ng Pogo nung panahon ni Pangulong Duterte. Mhm. So lahat to ng issue na to, wala pa noon. Oo. Iba ngayon. Kasi, yung ibang tao na dating supporter ng dating Pangulong Duterte, hindi natin masasabi kung supporter pa rin sila ngayon after all these incidents na nangyari nung panahon niya. Diba? Iba ngayon, iba noon. Kasi, bakit siya binoto? At that time, ang analysis natin, partner, ang ganda ng imahe ng Davao dito, especially in Metro Manila. Bisaya, hindi ko masabi. Pero sa Metro Manila, nagsawa kasi tayo dun sa drugs, criminality. Tapos, ang dating nung mga kwento ng Davao, walang drugs, zero drugs. Parang zero criminality. Doon tayo naniwala. And considering the fact na ipinangako dati ni dating Pangulong Duterte, 3 months tapos ang problema sa droga. Hindi pala totoo. So doon tayo, yun eh. Then when I became president, ganito. Bakit? Sinasabi ko, I can clean it in 6 months. And after that, I realized na nagkamali talaga ako. Yung sobrang, maybe it's hubris, it was campaign time, payabangan naman yung kampanya. Kahit sabihin natin na naniwala tayo o hindi, but the mere fact na ipinangako niyan, maraming naniwala. Hindi natin alam yung kwento about EJK, Tokhang, na dati na palang issue ng Commission on Human Rights under the leadership ni Senator Leila de Lima. Hindi pa siya senador. It was not until I was the favorite whipping boy of de Lima. She was for the longest time chairman of the Commission on Appointments, Philippines Republic. She was yakking, she never proved anything. When she became Secretary of Justice, she was yakking, accusing me. But she never also initiated any complaint, any accusation anywhere. She just simply loved talking in front of cameras and microphones. Hindi pa rin siya DOJ Sec. Nasa Commission on Human Rights na, meron na siyang issue tungkol sa DDS. At siguro sa lahat ng mga nakalap niyang ebidensya, doon niya isisiwalat ng buong buo sana sa Senado, pinatahimik siya. Dahil sa pagkakakulong. Pero partner, take note. May mga nagsasabi pa rin hanggang ngayon. Kasi kung sabihin mo partner, iba noon, iba ngayon, dahil doon sa mga nabanggit na issue, West Philippine Sea, Pogo, at kung kaano ko na, iniuugnay sa dating administrasyon. Mataas pa rin sa rating? Kung pagbabasehan natin yung ratings ng Vice President, kasi may ano yung partner kahit papano, may tawag nito, may backfire yan di ba? Kasi Duterte pa rin. Si VP Sara. Malakas pa rin naman yan, partner. Pero yung si partner. Hindi partner. Hindi bumubuelta. Hindi nakaka-apekto. Di ba? Kay VP. Sa rating? Sa rating. In a way, yes. So, ibig sabihin, ang tao, kahit pa paano, medyo, para sa akin lang ano pa rin partner hati-hati pa rin yung kanilang rito, take. Totoo Kung yan. talagang ang mga, yung dating administrasyon, sila, partner, sa kanyang administrasyon, lumala ang ganitong klaseng parang, alam mo yun, especially the DE class, yung mga masa. Yes, partner. Ano mo, kung mahina na si VP, hindi pa rin siya tataas sa survey. Nandun pa rin siya sa survey. Yun nga yung sinasabi ko, partner. Oo. Pero syempre,
ang nagbabasa ng iba ng survey, naapektuhan siya in a way. Oh. Hindi nga lang sagad. No. Diba? In a way, naapektuhan siya. Siguro dahil sa mga issue na to, partner. The Octa Research Group believes Vice President Sara Duterte's trust and approval rating dipped because of the ongoing tension between her family and President Bongbong Marcos. Based on their latest survey, VP Sara's trust rating dropped to 68% and her approval rating decreased to 64%. In an interview with Storycon, Octa Research fellow Guido David said the respondents did not explain their answer to the survey. However, they noticed that VP Sara's trust and approval rating started to decline after her family, led by former President Rodrigo Duterte, launched tirades against President Marcos. Her numbers are decreasing, especially over the past, I think, 2 or 3 survey periods. Na nagsimula na yung tensions between, between the Marcos and the Duterte. And people can see that, and I think, I don't think that's helping her. I mean, to say the least. Pero ang sabi ko nga, kung tatakbo sila, ano ba ang maitutulong nila? Is it because galit sila sa nangyayari sa administrasyon na PBBM dahil yung mga gusto nila hindi nakukuha? Okay, bakit? Una, partner, nagkaroon ng hidwaan in a way nung hindi nakuha yung confidential funds. Ano sabi ni VP Sara noon? Parang yung hindi umaayon sa ganitong parang adhikain, parang it's enemy of the state. Ang sinasabi sa palibot ninyo, at tandaan ninyo, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. At the time na hindi siya binigyan ng confidential funds. Tapos, maliban dyan, sino pa ba yung nag-alboruto, partner? Nung natanggalan ng 2 billion sa pork barrel. Si Congressman. Galit na galit siya noon. Pero hindi pa yata niya na a-account yung 51 billion na nasa kanya, na-allocate sa kanya during the time ni dating Pangulong Duterte. Maraming naghahanap noon sa Kongreso, nasa yung 51 billion. Diba? 51 billion eh. Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte didn't hold back in expressing his sentiments regarding allegations thrown at him by the leadership of the House of Representatives. He is accused of receiving 51 billion pesos from unprogrammed funds allocated to his district during the previous Congress. According to Ako Bicol Party List and Chairman of the House Appropriations Committee, Congressman Elizalde Co, there is a report claiming a significant amount was released in Mindanao during the 18th Congress, specifically in Davao. Congressman Pulong strongly denied these allegations and challenged his fellow lawmakers to find a bank that can prove that he pocketed billions of pesos. Sige, gusto kaday mag-hearing tas Congress, ana ako ang ginaig. Gisulti pa ninyo, gibulsan 51 billion. Pagita ng bangko dari Pilipinas, mo release, ana. Ang bayhana ka. Pangitaan patag 51 billion, mura man nagniagi sa opisina. Kami mga congressman, labihis rami. Nga, Speaker, DPWH, be, muhangyo ko be, Coastal Road akong tapuson, kay gitsugdan siyang na isuon, wa humana. Congressman Pulong Duterte also questioned why he was being told that his constituents should already have their own houses due to the significant funds allocated to his district. So, nag-alboruto siya ng partner kasi para ang binigay sa kanya na pork barrel, 500 million pesos. Still million, partner. 500 million pesos yun. So, nag-alboruto siya doon. So, ano yung dahilan? Kung totoong tatakbo at hindi ito drama, ano yung dahilan para sila ay tumakbo? Is it because galit sila? At kailangan nilang magkaroon ulit ng power? Kasi para yung mga nangyayari sa kanila, di ba sabi nila, ginigipit kami. Kasi hindi sa kanila, hindi pwede na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama or may punto ka. Kailangan sila lang yung tama lagi. Saan yung utak nito mga to?
Pumunta kami ng Bulacan. Ang hakbang ng Maisog, nag-attempt sa Bulacan, hindi natuloy. Ang dami nilang exhibition, gamit pa yung mga tao sa gobyerno. Sa Dumaguete, it was the same thing. Pumunta kami ng hakbang ng Maisog, andon, kasama si former President Rodrigo Roa Duterte. Nilagyan nila ng mga truck yung part kung saan dapat yung demonstration. So, bakit ganun ba kasupot talaga yung mga galawan ng mga to? Di na lang pwedeng hayaan na lang. Maglaro lang kayo ng patas. Sumatotal, wala man talagang masasaiyo ang lahat nitong mundong ito. Walang ganun. Walang ganun. Kahit kung sabihin mo, napakagaling mo, may isa talaga, 2 tao dyan na will disagree with you. And hindi pumapasok sa utak nila. Tingin ko lang, masyadong may insecurity itong administration na ito. Kasi kung if you are really confident with what you are doing, ano yung trabaho mo at sa mga ginagawa mo, at maayos ka naman, so bakit mo pipigilan yung mga ganitong klaseng activities? Wala naman, no harm done. Nagsasalita lang naman, and it is our constitutional right to express ourselves. Para stay in power? Yun lang ba yung purpose? Kasi partner, if you really want to run for senator, dapat meron kang adikain na ang purpose mo is gumawa ng batas. Hindi para maghiganti, hindi para to stay in power, hindi yun yung purpose para maging senador ka. Na nangyayari doon sa mga nai-elect natin ngayon. Bakit sila pupunta sa pagiging senador? Para magkaroon extra power. Bakit? Para magamit nila sa sarili nilang or personal na interest. Diba? Bakit? Yun. Para sa personal na interest, kahit hindi sila marunong gumawa ng batas. Oh. Tapos ngayon, pag nandiyan na sa senador, ay, pag naging senador na, hala, ganito pala to. Hindi pala marunong, at least I move. Hindi pala marunong gumawa ng motion. O hindi marunong magtanong. Grandstanding lang. Kasi nga partner, tumakbo ng walang alam.